Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na issue kung saan ay ang biglaang pag-transfer ng milyong-milyong Picoin papunta sa iba't ibang mga crypto exchanges. Ayon po sa datos mula sa PiScan, mahigit 2 million na Picoins ang nailipat or na-transfer ng mga investors mula sa kanilang mga self-custody wallets papunta sa mga kilalang crypto exchanges gaya po ng OKX, Bitget at saka Gate.io. Ibig sabihin nito, marami po sa kanila ang nagsisimula ng magbenta. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang MSN. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari kay Picoin ngayon. Ayan, mga ka-crypto, si Picoin ay kasalukuyang nasa panganib. Ayan, panganib ng malakihang pagbaba ng kanyang presyo. Isipin po ninyo, 4 million na Picoins ang pumasok na sa mga exchanges katulad ni OKX. Ayan. At sa loob nangyari lamang po yan sa loob ng 24 oras. Sa kabilang banda ay 3.2 million lang ang na-withdraw. So kung bibilangin natin ang net flow, may 829,000 na Picoins na naiwan sa loob ng exchange. Ibig sabihin yan ay marami po ang gustong magbenta kaysa sa mga bumili. Hindi lang yan, si Bitget nadagdagan din ng 221,890 coins. Habang si Gate naman, Gate.io ay may net inflow na 338,468 coins. Ang tanging exchange na may net outflow ay ang MEXC. Sa kabuuan, mahigit 1.3 million coins ang pumasok sa mga exchanges sa isang araw pa lang. Kung titignan po natin ang ganyang datos, malinaw na nawawala ang tiwala ng maraming holders kay Picoin sa kasalukuyan. Ngayon is ano po ang nangyari sa presyo ni Picoin? Noong una, si Picoin ay lumabas po sa halagang $3. Pero sa loob lang ng isang araw ay bumagsak agad ito sa presyong 0.60. Matapos po ang 34 days, umakyat uli ito pabalik sa presyong $3. Ngunit hindi po ito nagtagal dahil maraming early investors ang agad na nagbenta para makuha ang kanilang kita. Ngayon, ang presyo po ni Picoin ay naglalaro sa mga 0.76 to 0.77. Mahigit 53% na mas mababa sa kanyang pinaka-peak na presyo nitong buwan. Kaya masasabi nating isa itong pinakamasamang performance ng major coin sa ngayon. Ang mga susunod po na resistance ay nakaabang sa mga presyong 0.94, 1.20 at saka 1.66. Kung mababasag po ni Picoin ang mga price levels na ito, may chance na maabot niya uli ang presyong $3. Pero kung babagsak po siya sa presyong 0.65, asahan nating mas matindi pa ang pwedeng maging pagbagsak. Ngayon is may mga paparating pa bang banta sa presyo ni Picoin? Kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. At ito pa ang mas nakakabahala. Ngayong linggo lang ay may 3 pong malalaking unlock events na magdadagdag na naman ng 72 million na mga bagong Picoins sa sirkulasyon. Ngayong araw ay 9.9 million coins ang inaasahang maa-unlock. Sa susunod na 3 araw ay may 12 million, 15.2 million at saka 13.2 million ang susunod. At hindi pa dyan nagtatapos. Sa susunod na 30 days, mahigit 280 million coins pa ang mailalabas. Sa madaling salita ay dadami pa ng sobra ang supply ni Picoin habang ang demand ay nananatiling limitado. Alam naman natin sa basic economics, kapag maraming supply pero kaunti ang demand, bumababa ang presyo. So kung hindi tataas ang interest ng mga tao kay Picoin, malamang na lalong bumagsak ang presyo nito. Pero may magandang balita rin kay Picoin. Kahit na bumaba po ang kanyang presyo, patuloy naman na lumalago ang community ni Pi Network. Ayon po sa analyst na si Ginoong Kim Wong, may higit 100 decentralized apps o dApps na ngayon na nakabase kay Pi.
May mga naka-live na, may mga nasa testing pa at may mga kasalukuyang dinedevelop. Bukod pa dito, may bagong $100 million venture fund na inilabas para tulungan ang mga developers na mag-create ng mas maraming gamit para kay PiCoin. Ang ganitong hakbang ay maganda para sa long-term adoption ni Pi Network. Sa kasalukuyan ay meron pong 70 million users ang network sa buong mundo. May 4.3 million Twitter followers at saka 20 million na KYC verified users. Ilan sa mga exchanges na naglista kay PiCoin ay sina OKX, Bitget, Gate.io at saka Mexi. Sa dami ng mga users na ito, may potential pa rin talaga si PiCoin. Pero tandaan natin, ang dami po ng users ay hindi po garantiya ng mataas na presyo, lalo na kung ang mga users mismo ay nagbebenta na. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin, bilang mga Pinoy na interesado rito kay Pi Network, ito po ay isang wake-up call. Kung hawak mo si PiCoin, kailangan mong maging maingat at mapanuri. Hindi po sapat na popular ang isang token. Dapat tamang timing at saka tamang impormasyon ang basihan ng ating desisyon. Ang mga ganitong balita ay nagpapakita kung gaano po kahalaga ang pagbasa ng on-chain data at pagsubaybay sa token unlock schedules. Kung hindi natin ito tinitingnan, pwede tayong maipit sa malaking pagbagsak ng presyo. Dahil si PiCoin ay marami pa ring hindi malinaw na detalye sa kanyang tokenomics at listing sa exchanges, magandang maging extra careful po tayo. Kung iniisip mong bumili, hintayin mo muna kung bababa pa lalo ang presyo. At kung hawak mo naman ito, magkaroon ka ng exit plan kung sakaling bumaba ito sa mga critical levels tulad po ng 0.65 na presyo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si PiCoin ay isang interesting na project na may malaking potensyal. Pero sa ngayon, marami pang uncertainty, lalo na sa token supply at presyo nito. Kung hindi po magiging sapat ang demand at patuloy lang ang pag-unlock ng mga bagong coins, mahirapan po si PiCoin na makabawi. Ang community growth at mga dApps ay mga magandang senyales, pero hindi pa ito sapat para itulak pataas ang presyo sa short term. Ang kailangan po ngayon ni PiCoin ay ang malinaw na use case, control sa supply at active support mula sa mga developers. Kaya, ayan mga ka-crypto, lagi po nating tandaan, mag-research muna bago po tayo pumasok. Huwag maging emosyonal at huwag pong basta-basta sumakay sa hype. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.